Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Ilang paalala para sa ating sinkronikong sesyon, maging atentibo at bibo sa pagsagot sa ating mga talakayan. At paalala naman ukol sa ating data privacy, huwag kayong mag-alala dahil ang ating klase ay isang ligtas na espasyo o safe space para sa ating lahat. Yan. So tayo ay magsimula sa ating pambungad na panalangin. Ating alalahanin na ang Diyos ay ating kapiling sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating lasalyanang panalangin, ipagpapatuloy ko po, O Diyos, ang lahat ng aking gawain upang ikaw ay lalong makaibigin. San Juan Bautista de la Salle, ipanalangin mo po kami. Mabuhay kay Jesus sa aming mga puso, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Attendance check tayo. Kapag sinabi ko ang inyong pangalan, sabihin ninyo na narito po. Ayan, mahusay. Tayo ay kumpleto sa ating klase. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa realismo ni Doloricon at ang eskultura na makikita natin doon sa mga gusali ng DOST. Sa siklong ito, unawanin natin kung ano ba ang realismo pagdating sa sining. Bubuksan natin ang pinto ng realismo sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga likhang sining ni Neil Doloricon at ilang mga eskultura sa mga gusali ng DOST na siyang nililo o dinisenyo ni Sikat. Aalamin natin kung sino nga ba si Doloricon at Sikat at kung paano nakapag-aambag ang sining sa pagmumulat sa ating kamalayang panlipunan. Makikita natin ang ating mga gawain. Naririto sa unang araw ay introduksyon. Ayan, naririto ang target pampagkatuto at mahalagang tanong natin, sasagutan natin ang mga yan. Naririto rin ang ating talakayan, eskultura at ilang mga gawain, realismo at panlipunang kamalayan ni Doloricon, at pinta at may ilang mga gawain tayo na maaaring sinkroniko o asinkroniko na lamang natin gagawin. No? At pag-uugnayin natin ang dalawang paksang yan tungkol sa eskultura at sa pinta. Sa ikalawang araw naman sa ating integrasyon, ang gagawin naman natin ay ilang pagsusulit at pagsasanay at ang ating performance task na pananaliksik, maiksing pananaliksik at pagbuo ng dokumentaryong pantelebisyon ang salamin ng lipunan. Magpatuloy tayo sa ating talakayan. Narito ang ating mga target pampagkatuto. Ayan. Basahin natin ang ating mga target pampagkatuto. Narito ang una, kaya kong mabigyang kahulugan ang realismo. Kaya kong matukoy ang ambag ng sining sa pagmumulat sa mga suliraning panlipunan. At naririto rin ang ating malayang isipan. Kaya kong maiugnay ang sining sa agham. Kaya kong makalikha ng sariling interpretasyon ng eskultura ni Sikat. Naririto rin kay Doloricon naman, kaya kung makilala si Doloricon at ang kanyang mga pinta sa panahon ng pandemya bago sa yumao. Kunin natin ang ating mga mobile learning devices at sagutan natin ito sa ating gawain 2.1.2. Mayroon din 2 minuto para sagutan ang gawain ito. Ayan, husay. Ngayon naman ay sagutan naman natin ang susunod nating gawain, ang ating mahalagang tanong o essential question. Ang ating mahalagang tanong ay narito sa pisaran. Kung basahin nga natin, paano nakatutulong ang sining sa pagmumulat sa mga Pilipino sa katotohanang nangyayari sa ating lipunan? Diyan iikot ang ating talakayan sa umagang ito. Yan. So meron kayong 2 minuto para sagutan ang 2.1.3 sa ating canvas. Kahit isang pangusap lamang, ayos lamang yun. Yan. Mahusay. Alam kong mahusay ang inyong mga naisulat na mga pangungusap para dito sa ating mahalagang babalikan natin yan, yung inyong mga sagot sa pagtatapos ng ating talakayan, sa konklusyon ng ating mga gawain. Sa mahalagang tanong,
Pangalawang mahalagang tanong natin, paano makatutulong ang sining sa pagpapalaganap ng katotohanan, lalo na sa mga makaagham na tuklasin, yung mga scientific discoveries? Paano ba natin, paano makatutulong yung art sa pag-debunk dun sa mga, di ba, yung mga nauuso ngayon, di ba? May mga conspiracy theories na tayo. So, paano ba natin babakahin ang mga yan? So, sa Pilipinas, alam niyo ba, na sa isang pananaliksik, sinasabi, yan na makikita ninyo, no, na, na nasa 14% ang nagsasabi na hindi problema sa atin ang fake news. At nasa 86% naman ang nagsasabi na oo, problema sa Pilipinas ang fake news. No? Bilang mga mag-aaral ng STEM, no? Batid natin ang hirap na dinaranas ng bansa natin no, sa gitna ng pandemya. Nakita natin kung gaano kabilis kumalat yung COVID-19 virus at kung paano ito tinugunan ng pamahalaan natin. Ang tanong, tumugon nga ba talaga? Tumugon nga ba talaga ng wasto, ng sapat? No? At sa kabila ng mga pagkukulang na yun, ang dami pa rin na naniniwala doon sa mga politiko na hindi naman natin nakita noong panahon ng pandemya. No? Mataas pa rin yung trust rating nila. At siguro itong pananaliksik na inilahad ko sa inyo noong una, makatotohanan no? Na talagang problema nga talaga sa bansa natin ang fake news. Ito nga ba talaga ang suliranin? Siguro, no? Siguro ito talaga yung suliranin natin, no? Isa sa mga malalaking suliranin sa ating bansa. No, alam niyo naman, no, isa pang pananaliksik na nasa 63% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang gumagamit ng internet. Kung saan nasa 59%, yan, makikita niyo sa Pisara. Sa kanila ay nagla-login ng higit sa isang beses sa isang araw. Madalas silang gumamit ng internet. So, kung yung kanina, sinasabi na, laganap talaga ang fake news, kaya ito isang pananaliksik natin, makikita natin na ang dami talaga ng mga matatanda, mga adult ang talagang gumagamit ng internet araw-araw at madalas gumamit ng internet. Kaya dahil dito, no, mas madalas na tina-target ng mga troll farms at makinarya ng mga politiko, yung mga artista, mga influencer at mga content creators na lumilikha ng mga content online, higing sanhi ng yun ang masama, ng pagpapalaganap ng mga fake news. Bilang mga lasalyanong kabataang siyentista, kayo ay kabilang sa STEM, no? Dapat nating bakahin, no? Bakahin itong mga fake news na lumalaganap, na kumakalat, no? At maging mapagmahal tayo sa katotohanan. Diyan kasi pumapasok yung pagpapahalaga rin natin sa pananaliksik. Sinasagot kasi ng pananaliksik ang ating mga tanong. Research. Natututo tayo ng mga bagong kaalaman. Napauunlad natin ang ating buhay. Nalalaman natin kung ano yung tama, ano yung totoo. Sabi rito, no, sa ating integrasyon sa Kristiyanong pamumuhay at pagpapahalaga, na tayo ay dapat na maging mapagmahal sa katotohanan. Iyon din naman ang nasusulat sa Biblia. Dahil ang katotohanan, launan, ang magpapalaya sa atin. Dumako tayo sa ating talakayan. Sa panahon ng pandemya, no, ang sining ang naging takbuhan ng ilan nating mga kababayan. At bagamat pinatigil ng pandemya ang lahat, huminto yung buhay, nakita ito ng mga artista sa buong mundo bilang isang oportunidad, bilang isang mabuting pagkakataon na hanapin mabuti ang kanilang mga creative self, no? Yung malikhaing pagkatao, yung malikhaing sarili, at putputihin pa yung kanilang mga kasiningan. At matuto ng mga bagong paraan para makibahagi sa kanilang mga komunidad. Sa mga panahon ding ito, noong kasagsagan ng pandemic, pinaigting pa ng DOST naman, no? Ng DOST, NRCP, ang kanilang mga programa sa pagpapalaganap ng pananaliksik. So naririyan ang sining, naririyan ang pananaliksik, no? So pananaliksik sa Pilipinas. At yung pananaliksik na yun, nagpatuloy pa yung DOST, NRCP sa pagbibigay halimbawa ng mga grant sa mga researchers, no?
ah, nasang-ayon din naman sa kanilang mandato na tumugon doon sa mga pangangailangan natin na para sa kaalaman, no? Pangangailangan sa kaalaman, pagpapaunlad ng kaalaman, ng mga kasanayan at inobasyon sa agham, no? At humanities, humanidades, upang mas maging mabisa, no? Mas maging mahusay, yung ating pamumuhay, mapaunlad yung ating pamumuhay at mas lalo maging buo ang ating bansa, mapabuti yung quality of life, yung kalidad ng buhay nating mga Pilipino. Yan ang isa sa mga nangyari nung panahon ng pandemya. At noong ika-88 General Membership Assembly ng DOST-NRCP, kinomisyon ng pamunuan si Professor Jose Manolo Sicat ng Universidad ng Pilipinas para lumikha ng isang estatwa na pinamagatang Free Mind o yung Malayang Isip. Ngunit, ang tanong, bakit nga ba inukit itong estatwang ito? Ano nga ba ang sinisimbolo nitong Malayang Isip? Panoorin natin ang pahayag ng Pangulo ng DOST-NRCP noong unveiling ng nasabing estatwa. Ang iskultura na ating ihahayag sa unang pagkakataon ngayong umaga ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ng NRCP noong 2018. Ito po ay isa sa dalawang proyekto na inilunsad noong taong iyon, kaugnay ng anibersaryo. Ang isa pa po ay yung libro tungkol sa kasaysayan ng NRCP. Ang buhay po ng isang institusyon ay sa maraming aspeto ay katulad ng buhay ng isang tao. Pagdating sa isang ito ng buhay, nagsisimula ang magpapatanaw. At ito pong dalawang proyektong ito ay pagbabalik tanaw sa naging kasaysayan ng NRCP, sa naging buhay ng NRCP. Ang iskultura po ay nagbigay o bumalik sa kasaysayan ng NRCP at ang ginagawa ko nito ay nagbibigay parangal, nagpaparangal sa ating mga mananaliksik, siyentista at artista na sa mahabang panahon ay nagbigay ng kanilang ambag sa mga proyekto ng bayan. Ang ating iskultura po, na alam ninyo ay pinangalan ng Malayang Isip, ay nagsasakisa ng pinakamahalagang katangian ng isang mananaliksik para nang sa ganon ang kanyang produkto ay tunay na magagamit ng lipunan. Ito po ay ang isip na walang anino ng kasalanan sa kaalaman at pagkakamutan sa anuman o sinuman kung hindi sa katotohanan lamang. Sa pamamagitan po ng ganap na malayang isip ng isang mananaliksik, siya po ay nagpagbibigay ng tunay na hangpan sa ating mga kababayan. Ang edad na 85, kung kailan inilunsad ang dalawang proyekto ng iskultura at ng libro, ay magkaiba rin sa tao at sa isang institusyon. Alam natin na ang tao pagdating ng 85 years old ay nagsisimula ng maghanda para sa tawid sa kabilang buhay. Kaya sinasabi natin, sumakabilang buhay ang isang tao kapag umabot na siya
Subalit ang isa kong institusyon ay nagpapatuloy ng mas matagal. Sa katunayan, sa loob ng 12 taon, ang NRCP ay magdiriwag na ang kanyang centenary. Kaya ang ating pagpaparangal, ating tribute sa mga mananaliksik natin ay sa katunayan magiging panawagan din na panatiliin ang kalayaan ng isip na siyang umakatawan sa sinusumlaan ng mga bagong kasapi ng NRCP, ang ganap na kahusayan, excellence at katapatan. Kapag ito pong dalawang katangian ng ito ay man sa buhay ng isang mananaliksik, tunay kong magiging malaya ang kanyang diwa at sa gayon ay mapag-aambag ng ganap sa lipunan. Binabati po kayo lahat ng magandang umaga dito sa ating paghahayag ng Espiritu ng Kamalayan. At yan ang Pangulo ng DOST-NRCP. Pinaliwanag niya sa atin no, yung katotohanan, no, yung pagmamahal sa katotohanan, na nawa tayo ay walang, kumbaga, ang pakiramdam natin, no, walang bahid ng kasalanan doon sa katotohanan. Yun ang layunin na nais ipakita itong malayang isip na siyang makikita natin sa building ng DOST. So nakasulat diyan ayan dito sa malayang isip. Ang nakasulat diyan ay ganito. Tama? Yan. Agit ng malayang isip ang simbolikong kilos ng pagpapalaya. Pinakakawala ng figurang hubad ang mga libro sa gisag ng kaalaman, pananaliksik at lahat ng salat, at hindi masalat na katibayan ng kamalayan. Pamanang kultural, mga ideya, baka sa mukha ng figurang babae ang magkahalong mangha, sigaw, simbuyo. Mahalagang hubad ang nagpapakawala at nag-aalay upang idiin na ang aksyon ng pag-aalay ay pagiging hubad sa kasakiman at pagdaramot. Bukas ang figura sa mga elemento. Hinahagip ang act in motion upang ipahiwatig na dinamiko ang pag-aalay, laging kaharap ang pagsalunga, ngunit buo ang loob na mag-alay at mag-alay pa para sa kinabukasan. Napakaganda ng mga ginamit na masalita rito, no? Pinakakawala ng hubad na figura ang mga libro, kaalaman, naririyan ng kaalaman, naririyan na paulit-ulit na binigkas ang pag-aalay at mag-alay pa. Na ang kaalaman, na ang katotohanan, na ang karunungan ay hubad. Na ito ay dapat nating ialay sa iba pang tao, na hindi tayo dapat maramot, na dapat mauunawaan ng iba ang nais nating sabihin. Sino ba ang sculptor na to? Sino ba yung umukit ng malayang isip? Ang umukit ng malayang isip ay si Professor Jose Manuel Manolo Sicat. No, si Sicat ay isang sculptor mula sa UP at siya ring umukit pagkatapos nito o katuwang na lumika ng isang 3D printed na figura no, ni Dr. Jose Rizal bilang isang siyentista. Ito yun, isa sa mga pinakamalalaking imahe ni Dr. Jose Rizal na hindi still image, no? Hindi siya yung nakatayo lamang na gano'n bilang isang estatwa. Sinasabi rito no, na hindi tulad ng karamihan sa mga estatwa ni Jose Rizal, no? Yun nga, nakadalasang still image. Itong bagong monumento na to ni Rizal, na nakatayo sa bakuran din ng DOST sa Taguig, siyang naglalarawan ng isang makasaysayang figura na may ilang pakikipag-ugnayan sa mga bata, no? Nakikipag-relate sa mga bata. Sa isang masining na paglikha na perpekto para sa isang halimbawa, may post yan, di ba? O, perfect na. No? Sabi nito ni Sicat, sa kanya daw version ng Jose Rizal, nais niyang ipakita yung pagiging tao, yung human side
ni Dr. Jose Rizal. Sabi niya, quote and quote, ang kabuuan ng sculpture na ito ay hindi lamang nagtatampok sa mga naging ambag ni Dr. Jose Rizal sa siyensya at teknolohiya, kundi nais din itong ipahayag na ang siyensya at teknolohiya na ating ginagawa, tinutuklas, ay dapat din ipamahagi para sa mga mamamayan. Katulad nung miskultura niya kanina, no? Yung malayang isip, ito rin. Si Rizal ay nagbahagi. Yung kaninang larawan ng malayang isip, pagbabahagi, pag-aalay. Diyan na umiikot ang ating sining sa ngayon, ang ating pananaliksik sa ngayon, ang ating agham. Ang ganitong pananaw sa sining bilang vehikulo para kumilos, no, maipamahagi, magbahagi, mag-alay, eh hindi na yan bago, no, sa mundo ng sining. Ito ay isang tema na, kumbaga, noon pa sa sining natin. Yung realismo, yung pagkamakatotohanan, real, totoo, sinasalamin kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Isang kilalang profesor din sa UP na naging dekano rin sa Universidad ng Pilipinas, si Neil Doloricon, no? Neil Doloricon. Sumalangit nawa kasi siya ay yumao noong 2021. Siya ay isang social realist, no? Isang visual artist, printmaker, at isang social critic na itinuturing na isa sa mga haligi ng panlipunang realismo sa sining ng Pilipinas. Yan, si Professor Neil Doloricon. Ang kanyang artistikong kasanayan ay tumagal pa, no, ng nasa mahigit 40 taon at nakilala sa kanyang mga gawa na tumutugon sa kasalukuyang kalagayang panlipunan ng ating bansa. Panoorin natin ang video na ito. Si Professor Neil Doloricon, no? Bilang guro, siya ay nagturo sa UP, no? At nabanggit natin na naging dean din ng UP College of Fine Arts 1998, no? Hanggang 2001 siya naging guro sa UP Fine Arts, no? Naging pinuno din siya ng CAP, yung Concerned Artists of the Philippines, at isa sa mga founding members ng tinatawag na Kaisahan. Isang organization yun ng mga social realist artists na pumupuna sa mga impluwensyang kanluranin sa ating pambansang pagkakakilanlan. At tumutulong din sa pagtukoy sa sining ng politika sa bansa. Isa rin siyang pangmatagalang editorial cartoonist para sa ilang pahayagan tulad ng The Manila Times at Malaya Business Insights. Si Doloricon din ay lumahok sa ilang mga exhibition sa local at sa ibang bansa, of course, no? Nakatanggap siya ng maraming pagkilala tulad ng Gawad para sa Sining Visual at 13 Artist Awards mula sa CCP. Yung Guillermo Tolentino Professorial Chair at Fernando Amorsolo Professorial Chair, no? Na ginawad naman ng UP Fine Arts. Yan si Professor Neil Doloricon. Sino nga ba si Neil? Na ipaliwanag na natin, no? Sabi rito, hindi lang daw pang-art ang sining ni Neil Doloricon. So, panoorin naman natin ang video na ito. May mga artistang naniniwala sa kasabihang art for art's sake. Wala daw ibang kabuluhan ng art, kundi magsilbing daluyan ng kanilang creativity o kaya ay pang-aliw sa kanilang mga audience. Pero may mga artist na naniniwala na ang art ay may mas mataas na layunin, ang magpakita ng katotohanan at tumulong sa pagbabago ng lipunan. Isa na dyan ang yumaong si Neil Doloricon,
Kilalanan natin siya at ang kanyang mga obra. Napadpad ako sa UP College of Fine Arts isang araw at natagpuan itong exhibit ng mga obra ni Neil Doloricon. Dati siyang dekano ng kolehiyo at tanyag na social realist artist. Ang exhibit ay may pamagat na Kamao ang Hugis ng Puso. Nakadisplay dito ang marami, pero sa totoo ay iilan lang sa napakaraming obra ni Neil. Nahubog ang sining ni Neil sa panahon ng martial law. Bilang aktivista sa UP, ginamit ni Neil ang kanyang talento sa paglalahad ng katotohanan at paglaban sa kasinungalingan at pagmamalabis ng diktadurang Marcos. Bakas sa kanyang mga obra ang araw-araw na pakikibaka ng mga batayang sektor, lalo na ang uring manggagawa at mga maralita. Ramdam din ang diwang makabayan at ang paglaban para sa hustisya, demokrasya at kasarinlan. Noong araw na yon, nagkita-kita ang ilang mga kakilala ni Neil para balikan ang kanilang mga pinagsamahan at ang kabuluhan ng buhay at obra ni Neil. Napaka-expressive ng mga kamay at saka paa sa kanyang mga trabaho. Itong mga to ay usually na kinakabit natin sa mga uring manggagawa, sa mga magsasaka, primary tools nila to survive. More than that, yung attention ni Sir Neil kung paano naka-root sa working class. Si Dean Leonilo Doloricon, sa kanyang mga akda, ay kakikitaan ng napakatindig puot, no? Tindig puot sa mga mapagsamantala. Dahil siya ay wagas at walang hanggang magmahal sa mga inaapi. Si Neil kasi, hindi lamang trabahong pisikal ang itinuring niyang trabaho. Ginawa rin niyang katungkulan ang paggigiya sa mga nakababatang estudyante na ipagpatuloy ang kanilang sining sa isang paraan na maliwanag na makakaambag sa bayan. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking vlog. I-like at i-click ang subscribe button. Maraming salamat po. At yan ang Teddy Talks, no? Napakaganda na ibinigay sa atin ni ng video na ito, no? Yung pagpapakilala kay Professor Doloricon, no? Na hindi niya lang itinuring na trabaho, no? Kundi isang katungkulan na igiya, no? Nagabayan yung mga estudyante. Grabe daw, no? Sabi ng isang nagsalita na, grabe yung pagmamahal niya sa mga manggagawa, no? Kaya gano'n na lang din niya inilalabas yung kanyang, yung kung saan siya namulat, no? Nakatotohanan. Minumulat niya talaga ang iba sa pamamagitan ng sining. May mga artistang naniniwala. Ano nga ba ang kanyang mga ambag sa sining sa bansa? Bukod sa mga larawan na nakita natin. Sige nga, batay sa inyong mga pananaliksik, ano pa ba ang ambag ni Professor Doloricon? Napakaganda ng pamagat. Kamao ang hugis ng puso. Sabi nga nila, diba? Ang shape ng, ang size ng kamao mo, size din ng puso. Ganyan. No? Napakaganda. No? So, pagmamahal,
nag-uugat sa pagmamahal, yung pakikiba, yung paglaban. So, siguro isang magandang ipinakita sa atin ni Professor Dolorico ay yung kanyang pinagmumulan ng kanyang sining, yung pagmamahal. Yan. Paano pinakita ni Dolorico ng social realism? Sige nga. Diba? Sinong nais sumagot? Ayan, husay, no? Ipinakita niya ang social realism sa pamamagitan ng yung mga nakita natin, sitwasyon ng mga manggagawa, sitwasyon ng mga magsasaka, ano yung katotohanan, nasaan ang sugat, nasaan ang mga pangyayari nito nagaganap, sino ang nang-aapi, sino ang inaapi, yun ang katotohanan, yun ang social realism dito Doloricon. Usay, ano pa? Paano naman nakatutulong ang sining sa pagmumulat sa mga nangyayari sa ating lipunan? Usay, no? Nakatutulong ang sining sa pagmumulat sa mga nangyayari sa lipunan dahil pinakikita nito o sinasalamin niya kung ano ang katotohanan. Sa pamamagitan ng pagsasalamin na ito, nalalaman ng tao, ano ba talaga? Sino ba talaga yung nang-aapi? At sino ang inaapi sa ating huling video na ito? Panoorin naman natin ito kung paano ipinakita ni Professor Dolorico ang aktivismo sa pamamagitan ng sining. Ako si Neil Dolorico, isang visual artist. Academically, marami talagang definition ng ang art. Pero basically, yung art, sinasabi nga nila, it imitates life. Forming the different shapes and forms, no? Na based dun sa sinasabi nating imagination ng tao. So, essentially, ano yan, part ng buhay ng tao. Dahil malungkot ang mundo pag walang sine. Trabaho ka lang ng trabaho. Hindi naman, di ba? Malungkot. Sabi nga ni Picasso, ano rin yan, no? Instrumento ng gera. No? Hindi lang sa dekorasyon, kundi instrumento sa digmaan. So, maaaring totoo, no? Na yun pala, yung sine, pwede mong gamitin sa pagbabago ng lipunan. Masasabi ko lang siguro, lahat naman ng effort ko na magtaguyod ka ng makabuluhang sining, ano yan, dumaan yan sa yung parang collective work, no? Sa paglikha halimbawa ng isang propaganda. Ano yan, masasabi kong nilaho ka ng maraming artista, no? At ito halimbawa yung mga nilikha namin mural ng panahon ng Marcos, no, sa ilalim ng Batas Militar ni Marcos, yung mga naglipa ng mural no, sa mga malalaking pagkilos laban sa diktadura. Mimistulang gallery yung lansangan, no, dahil sa mga malaki ang pagkilos ng laban sa diktadura, nagagamit yung mural paintings laban sa rehimen ni Marcos. Yung artist dapat sensitibo ka sa paligid mo. At kasi kung titingnan mo sa sayang, ang naging role talaga ng artist yung non-conformist yan, no? Yung naghahanap lagi ng kung ano yung norms, sisirain niya yung norms at kailangan makapag-establish ng bago. Na dapat yung kung anong mapagbabagong ninanais mo, naglilingkod hindi lang sa iyo bilang artist, kundi naglilingkod sa nakararami. Wala ka namang di alam na sandata kung hindi yung sining mo. So gamitin mo na yung sining na sa kilusan ng pagbabago. Kasi wala namang kwenta yung di ba? Parang ang pinaglalaban mo lang paano ka sumikat, parang di ba?
selfish na, di ba? Tendency naman yun. Maglingkod dun sa nakikita mong saan ka makakatulong. Katulad nung kung paano lumalaban yung mga magsasaka at manggagawa o mga urban poor, etc. Pero ano na rin, ganun talaga. Pag hindi ka maingay, hindi ka papansinin eh. So dapat, di ba? Walang pwedeng ano dyan. Hindi ka pwedeng mamalimos dyan. Kailangan ilaban mo yung rights mo. Yung engagement ka ng tao dun sa sining, di ba? Paano mo siya, kumbaga sa pagkain, paano mo ninanamnam, di ba? Kailangan visual lang ito. In fact, maglalaro talaga ang imagination mo. Iba yung fulfillment na makukuha mo. No? Refreshing, no? Relaxing, in fact. Ang hindi nagbago sa akin, yung paniniwala ko na kailangan gamitin pa rin yung sining sa tunay na pagbabago. Yung, na naglilingkod sa nakararami. Gamitin ang sining sa tunay na pagbabago na naglilingkod sa nakararami. Hindi lamang naglilingkod sa artista o sa manlilikha ng sining, kundi naglilingkod sa nakararami. Kung babalikan natin yung sining kanina ni Professor Sikat, yun din na sinasabi. Dapat ay nag-aalay, puro pag-aalay ng sining, pag-aalay ng pananaliksik sa iba na dapat naunawaan at naglilingkod sa masa, sa sambayanan, yung sining, yung pananaliksik na yan. Inihahatid natin sa kanila kung ano ang katotohanan. Tunghayan natin at maglib tayo rito sa mga sining, iba pang likhang sining ni Professor Neil Doloricon. At isang bagay din ay pagnilayan natin kung ano yung sinasabi ng mga sining na ito. Ipoproject ko muna sa screen pero ito ay makikita rin natin sa ating canvas. Doon na lamang natin silipin ng mas matagal itong mga likhang sining ni Professor Doloricon. Yan. Ang una ay ang lockdown. Ang pangalawa naman ay ang Digong Crisis. Isang editorial cartoon. At pangatlo ay ang pila. At ang pang-apat ay isa pang version ng pila ni Neil Doloricon. Yan ang mga likhang sining ni Professor Neil Doloricon. Sagutin din natin ang tanong na ito. Palagay nyo, paano kaya nakatutulong ang sining tulad ng sining ni Doloricon at ni Sikat sa pagmumulat sa mga mamamayan tungkol sa mga nangyayari sa lipunan? Naranasan ng mga Pilipino at ng buong mundo ang pandemya ng COVID-19. Paano nga ba inilalarawan ni Doloricon ang danas ng mga tao sa panahon ng pandemya? Yan ang ating mga gabay na tanong na nais kong pagnilayan din ninyo sa habang tinititigan natin ang mga pinta ni Professor Doloricon at ang eskultura ni Sikat. Susulat natin ito sa journal. Sasagutin natin ang tanong na makatutulong ba ang sining sa agham? Bakit oo at bakit hindi? Ano-ano ang maaaring maging ambag ng sining sa agham at sa pagpapalaganap ng katotohanan? Siguro ito ay gawain asinkroniko na lamang para sa ating lahat. Meron kayong 30 minuto, 30 minutes para tapusin ang gawain ito. No? Ito ay madali lamang. No? Ilang tanong lamang ito na kaya, naniniwala ko na kaya-kaya ninyong sagutin. At ang gagawin naman natin sa susunod na session natin, ito ay hybrid concurrent naman tayo, no? Ay magsusuri tayo ng ilang mga artikulo tungkol kay Sikat at tungkol kay Professor Doloricon. Ipakikilala ko na rin ang ating performance task. Bibigyan ko na kayo ng ideya kung ano ang ating performance task. Ha? Ang PT natin ay dokumentaryong pan-telebisyon. No?
TV documentary mala Jessica Soho or Reporter's Notebook o kung ano pa man na madalas yung napapanood sa GMA7. So, ganun ang gagawin natin. Nais ko makita, no, yung salamin ng katotohanan, yung ano ang nangyayari sa ating lipunan, at ano rin yung paano ito sinasalamin ng mga pinta, paano sinasalamin ng mga eskultura, itong katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Lalo-lalo na noong nangyari ang pandemya. Kasi nakita natin, no, doon sa mga pinta ni Professor Dolorico, nakita natin yung tila, yung lockdown, no? So ganoon ang ating gagawin. No? I-document natin. Hanggat maaari, pupunta tayo sa mga masa. Pupunta tayo sa mga mamamayan at tatanungin natin sila kung kamusta na sila, ano ang totoong nangyayari, may nang-aapil ba sa kanila na Panginoong may lupa, kung may nang-aapil ba sa kanila na may-ari ng malaking kumpanya sa kanilang trabaho, paano sila nagiging alipin nitong kapitalismo at ang feudalismo. Yan ang ating mga gawain sa susunod nating pagkikita. Sana ay may natutuhan kayo ngayong araw. Makunin natin ito at patuloy na tayong maglingkod sa paglingkurin natin ang ating sining sa ating kapwa. Maglingkod ang ating sining hindi lamang sa ating sarili. Ihatid natin ang katotohanan, ihatid natin ang mga nalikha nating pananaliksik sa mga tao. Nawa ay mapaunlad nito ang pamumuhay ng mga tao at maging buo ang ating bansa sa pamamagitan nito. Ay manalangin, ating alalahanin ang Diyos sa ating kapiling, sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating lasalianang panalangin, ipagpapatuloy ko po, O Diyos, ang lahat ng aking gawain upang ikaw ay lalong pakaibigin. San Juan Bautista de la Salle, panalangin po kami. Mahal na Birhen ng mga tala, panalangin po kami. Mabuhay kay Jesus sa aming mga puso, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Paalam at salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos at nawa ang katotohanan ay palayain tayo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking demonstration teaching para sa sining sa bansa. Nawa ay may natutuhan po kayo at may baunin mula sa aking mga itinuro. Maraming salamat po.